Ang ideyang nasyonalismo ay nagkaroon lamang ng katuturan sa halos pagtatapos na ng ika-18 siglo. Ito ay kinikilalang nag-iisang salik na naging sanhi ng mga pangyayari sa modernong kasaysayan. Bago natin tunghayan ang ating bagong paksa ngayong araw, atin munang balikan ang mga kilalang makabansa o nasyonalistang Pilipino na namuno sa pagtugon sa hamon ng pananakop ng mga kaluranin sa Pilipinas. Naririto sila. Kilala niyo ba sila? Emilio Aguinaldo. Sunod, Antonio Luna. Pangatlo, si Marcelo H. del Pilar. Pang-apat, walang iba kundi si Andres Bonifacio. At pang-lima, ang ating kilalang pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal. Ngayon ay talakayin natin ang ating paksa ngayong araw, ang konsepto ng nasyonalismo at pagkabansa. Ang nasyonalismo ay tumutugon sa malakas o matibay na pakiramdam ng katapatan at debosyon sa sariling nasyon o estado, na karaniwang may kasamang paniniwala sa kahigitan o kaibahan ng sariling nasyon sa iba. Ito ay tumutukoy sa matibay na ugnayan ng isang pangkat ng taong may iisang kasaysayan, wika, relihiyon at kultura. Kaya nga ang pinakaikling kahulugan ng nasyonalismo ay ang pag-ibig o pagmamahal sa bayan. Kung kaya't ngayon ay tunghayan natin kung ano-ano nga ba ang mga elementong bumubuo sa ideya ng nasyonalismo. Una ay ang pagkakakilanlan at pagiging miyembro o kasapi ng isang pangkat. Itinataguyod nito ang ugnayan ng pagkakaisa sa isang samahan o pangkat. Mahalaga sa nasyonalismo ang pagkakaroon ng isang nasyonalidad na siyang bubuo sa isang estado kung saan kabilang ang lahat ng miyembro ng nasyonalidad na ito. Napakahalagang maramdaman ng isang individual na siya ay kasapi ng isang pangkat na may iisang katangian, wika, kultura at etnisidad, lalong-lalo na ang kasaysayan upang kanyang maramdaman at mapukaw ang damdaming pagkamakabayan. Pangalawa ay ang pambansang pagmamalaki. Mahalaga ang pagpapakita ng pagmamalaki o pagpapahalaga ng isang individual sa kanyang bansa. Ito ay nakapagpapatibay sa pagkakaisa at patuloy na nakakaganyak sa isang individual na makaambag sa kagalingan ng isang bansa. Ang patuloy na pagpapahalaga ng isang individual sa kanyang bansa ay nakapagpapatibay hindi lamang ng damdaming nasyonalismo kundi ng damdaming patriotismo o pagkamakabayan. Ang damdaming nasyonalismo ay nahuhubog sa kalooban ng isang individual sa pamamagitan ng pagkakalantad nito sa pambansang awit, pambansang bandila at mga pambansang lugar na may kinalaman sa mahahalagang kasaysayan ng isang bansa. Pero bakit nga ba mahalaga na magkaroon tayo ng damdaming nasyonalismo? Narito ang mga dahilan. Una, ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa pagiging makabayan. Itong pinakamahalagang epekto ng nasyonalismo sapagkat itinatanim nito sa isipan ng isang tao ang damdaming pagkakaisa at pagsisikap na magsakripisyo sa panahon na kailangan nito. Ito rin ang nagbibigay inspirasyon sa mga mandirigma para sa kalayaan na manindigan para sa karapatan ng kanilang bansa at kababayan laban sa paniniil ng mga dayuhang puwersa. Ito rin ang dahilan kung bakit sinisikap pangibabawa ng isang bansa ang ibang bansa at maprotektahan ang kanilang hangganan. Pangalawa, nagdudulot ito ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba. Pinag-iisa ng nasyonalismo ang mga tao. Sa panahon ng globalisasyon, ang karamihan ng mga bansa ay multicultural. Ibig sabihin, nagkakaiba-iba ng relihiyon, paniniwala, kulay at gawi na naninirahan sa iisang teritoryo. Ang pagkakaibang ito ay nagiging mapayapa, bunsod ng damdaming nasyonalismo. Pangatlo, itinataguyod nito ang pagsasarili.
Ang damdaming nasyonalismo ang nagsusulong sa mga tao na pagsikapang maging malaya at libre mula sa impluwensya at dominasyon ng ibang kultura. Binubuhay nito ang damdamin ng mga taong magtrabaho para sa kanilang bansa at tanggihan ang puwersahang pagbabago na nagmumula sa panlabas na impluwensya. Ito ay nagbibigay ng sigla sa mga tao na panatilihing sapat ang mga pangangailangan sa kanilang bansa sa pamamagitan ng paggamit ng sariling yaman sa pagpuproduce ng mga industriya. Pang-apat, itinitimo nito sa isipan ng mamamayan ang pagmamalaki ng kanilang pambansang pamana. So ito ay nakakatulong sa pag-unlad ng kultura ng isang bansa. At pang-lima, nagtutulak ito ng pagpapabuti at pag-unlad. Inuudyukan ng damdaming nasyonalismo ang mga mamamayan na tratuhin ng mabuti ang kanilang bansa. At yan ang ating mga paksa. Sana ay may natutunan kayo. At sa muli, ito ang inyong kahistorya, Teacher Tetay!